So, pag sinindihan mo siya, magbibigay liwanag siya sa madilim. Birthday! Wish ka muna! Sa pagdarasal naman, bago mo siya sindihan, magpipray ka muna, tapos yung lahat ng saloobin mo, bigat, itatransfer mo dito. Lalo yung luha mo, ibibigay mo dun. Yung apoy na sa papunta, pataas, di ba? So, lahat yung paakyat na sa langit. Lahat ng prayers natin, paakyat na sa taas yun. Nag-pray ako kay God, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na sana pag nagsumubok ako ng negosyo, ayoko lang basta pera lang. Gusto ko talaga yung long run na hanap buhay na kayang buhayin yung buong pamilya ko. Lahat talaga may kanya-kanyang struggle at malulungkot na Pero for me, talagang lesson talaga siya na yun din ang pampatibay mo sa sarili mo. Yun nga lang, pinakamahirap talaga is how you to accept yung mga bawat struggle na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Siya ang batang hindi lumalabas ng bahay-eskwela. Ang hilig niyan is manood lang ng TV, magbasa ng comics, at saka hanggat may palabas ang TV, hindi siya natutulog. Pero talagang ang attitude niyan, yung mata niya, hanggat kaya niyang dilat siya. Talagang ibang-iba na ang akala nila from maliit pa siya hanggang sa papalaki siya is pasaway, makulit, pero malaking dip. Ayaw nilang maniwalang taong bahay lang talaga, bahay, eskwela lang talaga ang hindi siya mahilig makipaglaro sa labas. Dahil siya ang eldest na apo, alaga siya ng nanay ko at ang yumao kong tatay. Silang dalawa dahil siya ang unang apo. Dito yung tinitirhan namin sa Santa Quiteria. Siya yan, nakalambitin sa puno. Sa bahay lang talaga yan, bahay school. Kaya lang nung nag-high school na, nung malapit na siyang graduate ng high school, wala na. Pati tatay ko tsaka nanay ko nangungonsumi sa kanya kasi sila ang mas madalas kasama dito sa bahay. Pasaway talaga. Kasi hindi naman kami dati dito nakatira Sumama ako sa kanila doon sa Santa Quiteria. Umuwi yan every Friday ng gabi dito. Doon na nag-start. Nagkakaroon na siya rito ng mga gang. Tatawag na yan sa trabaho. Pabilan ko na ng ticket. Dahil hinahunting na siya ng mga kalaban. Ito siya noon. Ito, yan. Kasama ako, ihahatid ko doon. Ito yung mga tropa niyang tropang gangster na gabi-gabi may nagbabatuhan ng bote dito. House party, bumabaha ng alak. Tao at alak, wala namang kwarta. I'm like, if you lame, just say that. Nah, I can't relate, but you should know that we don't play that. So now I can't debate. I'm like, if you... Actually, ang Siplong is... Nung una, makulit talaga yan. Sobra. Kasi pare-pareho naman sila. All boys Natural sa bata yung makulit, di ba? Pero yung mga trip nila, dun talaga matatawa ka. Kasi yan yung siya para siyang daredevil. Mahilig yan yung mga trip na hindi mo aakalain na magagawa. Alam mo yung story ng 1/4? Doon nabuo yun, no? Ilan lang nakakaalam nun. Dati budget niya, yung ginagawa yung highway, C3, kukuha ng basura, ibabato sa bintana ng truck. Hindi pa na kontento, kukuha ng hollow blocks, lalagay sa gitna ng C3.
pasasagasaan niya. Ganun siya kakulit. Pero pag alam niyang magulo na, sipat na tayo. Labas tayo dyan, sila yan. Pero yung gagawa ng krimen, wala. Alam mo yung kahit yung kagaya nga sinabi ni iba na tambay, to kasi kami nagsimula. I mean, literal na nakatambay lang kami sa kanto. Lost boy, gangster. Pero gangster na hindi ko masabi mabuti, hindi ko masabi masama. Lost boy, walang direksyon eh. Walang direksyon eh. Pero may puso. Tambay, kikwentuhan. Sa iba, boring yun. Sa amin hindi. Hindi uso sa aming inuman. Kwentuhan lang, abutin na madaling araw. Siguro, nung panahon na yun, na-absorb na lang sa mga gulang namin na pag sinabi first Sunday, first Friday, yun, first Wednesday, na in-apply na lang namin sa magtatropa sa amin lahat. Pag first Sunday, every month, manawag kami. Yun, doon lumalim. Doon nag-umpisa lahat. Masaya, masaya. Kasi yun nga, malawak utak niya eh. Hindi naka-close sa isang kahon yung utak niyan. Kaya ganun yan. Pero yung lost boy na parang masamang tao, ay hindi. Kasi kung masamang tao siya, walang recipe. Kahit anong gawin mo, tatatak sa'yo na masamang tao ka. Eh kaso sa dami namin, sa dami nakakilala, walang masama. Kung noon, yung pagiging daredevil niya, dahil lang sa kakulitan niya. Pero ngayon, na nag-mature siya, yung pagiging daredevil niya, sign of maturity niya, sign of stability niya. Kahit ano yan, pasok yan. Hanggat alam niyang kaya niya, kahit medyo kami alanganin siya, pasok yan. Which is hanggang ngayon, bit-bit niya. Yung ugali yun. Sa Puo Nazareno na naman, actually, yun lang din. Sinama lang din ako inaya lang ako ng tropang addict lang yun eh. Makulit yun. Ito. Never ako maglalay sa inyo kung anong totoong storya. Inaya lang ako ng tropang yun. Tapos pinaalala sa akin ng Nazareno. Saan kinilig yung puso ko at nakirot yung puso ko. Ayun, sinundan ko na iyapak ng Nazareno. Pero hindi ganun kabilis yung pag-develop ng pagkatao mo na bigla-bigla magbabago ka na. Hindi ganun. Mahaba ang pagluluto at proseso para mabago din yung buhay mo. So, marami silang grupo, namamanata sila eh. Parati siyang nagpupunta ng Quiapo tuwing Huwebes ng gabi, Biyernes ng gabi. Sa mga 2009, hindi nga siya maniwala, spiritual eh, kung anong spiritual eh. Siguro napapanood, nakikita niya sa mga tao na ano ba ibig sabihin ng kandila na yan, ano bang mga kandila na yan, ano bang meaning ng kandila na yan. Naliwanag ko sa kanya. Basta mamanata ka lang, kandila, sabayan mo rin ng dasal, mga kahilingan mo, ibubulong mo dyan. Makikita mo yung ilaw niya, mas masayaw-sayaw, basta ang importante dyan yung usok niya, umakyat sa langit. Ikaw na tumawag. Alam ko, kulang pa nga eh. Dahil kulang pa dahil yung kandila ko na May pitong brown, pitong blue, Ay, dressing pink. naranasan niya ng pandemya. Kung nalalaman nyo lang, Lahat. lahat nadanas na hirap. Oh, yeah. Kahit pagalitan sa palagi ng pulis dyan. Wala, nandyan lang ako. Wala, dyan na siya, nakaupo lang sa bangko. Walang tinag. Yes. Pasko, bagong taon. Dito ako nagpapasko, dito rin nagpapabagong taon doon sa Plaza Miranda pa yun, nakapwesto. Hindi niya pinapansin kahit pagalitan siya. Wala kayo dyan. Yan ang buhay natin, ang kandila. Pag Totoo. ito napudpud na tayo, mamamatay na. Naubos. Pag naubos na. Yan yung sinasabi, buhay natin kandila. Sa pamilya, sa kaluluwa, sa pangarap. Siya yung nagbibigay liwanag paakyat sa langit. Sa mga panalangin mo, siya ang parang way, parang liwanag paakyat para makarating direkta sa kanya. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. Shingen, man. Talagang straight from the street. Tawag ko sa kanya, tagabukas ng pintuan ng langit kasi siya ang nagbubukas ng pintuan pag lalabas ang Nazareno. Sliding in me like a wet flow. Typical mentality ng tao na pag ganyan yung itsura, walang mararating sa buhay. Linisin niya ako. Ma!
sabi niya, gising ka na kasi mayaman na tayo.